Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ito po ay pinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. Sinadya lamang po naming ibahin ang mga pangalan at ang nasabing lugar para na rin po sa kapakanan ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Humahangos ang mga pulis nang dumating sa tindahan ng alahas. Nakatanggap sila ng emergency call na ang tindahan ay napagnakawan ng pinakamamahaling alahas nila. Naabutan ng mga pulis doon ang mga paramedic na nilalapatan ng CPR ang isang maedad na lalaki. Nagbalik ang malay ng lalaki. Ngunit batay sa kanyang mga vital signs, ay nagpasya ang mga paramedic na makabubuti na siya ay madala sa ospital. Ang may ay isa sa mga sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Ang pinakamayamang pook sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa pinagsama-samang salaysay ng mga empleyado ng tindahan, ay ganito ang nangyari. Abala ang mga empleyado sa pakikiharap sa mga dumating na customers. Si Mr. Jose Pasha, may-ari ng tindahan, nasa humigit kumulang na 60 taong gulang. Siya ay nagmamasid gaya ng naging kaugalian niya sa pang-araw-araw. May mga taong dumating na nakipagkita kay Mr. Pasha sa kanyang opisina. Karaniwan na ang mga ibig makipagkita kay Mr. Pasha ay mga taong kailangan niyang makausap kaugnay sa pagpapatakbo ng tindahan. At hindi na pinapansin ng mga empleyado ang pasok at labas ng mga bisita niya. Bagkus ay abala sila sa pakikitungo sa iba pang mga customers. Kung sino man ang dumampot at nagbulsa ng nawawalang alahas, ay tiyak na isa sa mga naging bisita ni Mr. Pasha ng araw na iyon. Ngunit kung sino ay ang malalim na misteryo. Napuna ng isang empleyado na may hindi pangkaraniwang nangyari ng kuliling ang telepono ni Mr. Pasha sa opisina. Ngunit wala namang sumasagot dito. Sumilip siya sa opisina ni Mr. Pasha at walang tao doon. Naghanap siya kay Mr. Pasha sa men's room. Wala rin siya doon. Naisip niyang pumunta sa silid na sekreto. Sa pinakaloob ng tindahan na si Mr. Pasha lamang ang nakakapasok. Doon niya itinatago ang pinakamamahaling alahas at ang mga batong hindi pa nagiging alahas. At natuklasan ng empleyado na hindi nakakandado ang pinto. Nang itulak niya ito at sumilip sa loob ng silid, ay nakita niya si Mr. Pasha. Nakahandusay sa sahig at tulog na tila sanggol na may bahagyang ngiti pa sa labi. Agad ay humingi ng tulong ang empleyado. Isa sa kasama niya sa trabaho ay pinulsuan si Mr. Pasha.
At nang matiyak na ito ay buhay pa, ay agad kinalong ang ulo nito sa kanyang kandungan at malumanay na sinubukang gisingin nito. Samantala, ay may isa namang empleyado pa na tumawag ng ambulansya kaagad. Tumawag kayo ng pulis! Tumawag kayo ng pulis! Ninakawan tayo! Agad na bungad ni Mr. Pasha nang magkamalay. Kinabukasan ay sumabog sa pahayagan, radyo at telebisyon ang naganap na pagnanakaw ng alahas sa may jeweler na nagpamangha sa mga pulis at reporter sa kung paano nangyari at kung sino ang may gawa. Ayon sa salaysay ng misis ni Mr. Pasha, nang ito ay kapanayamin ng pulis at press, naiiba ang pagnanakaw na naganap dahil walang ebidensyang naiwan ng salarin at wala ring testigo na nakakita sa nangyari. Walang puwersang ginamit, walang getaway car, walang manluloob na nakatakip ng hood ang muka na nakita sa paligid. Tanging si Mr. Pasha lamang ang makapagsasabi, ngunit batay sa kanyang salaysay ay wala ring magagamit na impormasyon ang mga pulis. Sa loob ng silid na sikreto ng tindahan ay may nakalagay na manikin na babae na nasusuotan ng makikinang na alahas. Dito sa silid na ito, ipinakikita ni Mr. Pasha ang pinakamamahalin at pinakapambihirang alahas niya para sa piling-piling customers lamang. May isang customer daw na lalaki, ayon kay Mr. Pasha, na naka-Amerikana at parang isang banyaga ang nakipagkita sa kanya sa opisina. Matapos na ito, ay humiling ng appointment sa telepono 1 oras bago dumating. At sa loob daw ng silid na sikreto, habang nagpapakita siya ng alahas, ay nagbugha ang lalaki ng isang spray sa kanyang muka at wala na siyang natatandang iba pang nangyari pagkatapos nito. Dinampot ni Nati mula sa passenger seat ang pahayagang star na inilalako sa kanya ng isang newspaper boy habang nakahinto sa traffic sa may Cubao ang kanyang kotse. Kararating pa lamang niya sa Smoky Mountain, kung saan siya ay isa sa mga volunteers. Bago bumaba ng sasakyan, ay mabilis niyang binasa ang headline ng pahayagan. 5 milyong pisong alahas tinangay. Napailing si Nati at nasabi sa sarili, ano bang nangyayari ngayon? Palasak na ang krimen, lalo sa malaking lungsod. Kung kaya't di na siya nagugulat sa mga ganyang balita. Bibisitahin ng araw na yun ni Nati ang 5 pamilya na nakaatas sa kanya. Kasapi si Nati sa isang samahang pangsimbahan na nagbibigay ng kalinga sa mga mahihirap na pamilya sa nasabing pook. At ang Smoky Mountain ay tambakan ng basura. At ang mga nakatira doon ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpulot sa basura ng anumang may pagbibili at mapagkakakitaan. Maganda si Nati. Mataas. Kayumanggi ang kulay. Mahaba ang buhok. Busog ang dibdib
at sa kabuuan ay larawan ng isang kaaya-ayang babae na maaaring maging artista sa pinilakang tabing. Ngunit sa pagkakataong ito ay payak at di pansinin ang anyo ni Nati. Nakasuot lamang siya ng maong at pangkaraniwang t-shirt at natatakpan ng kanyang muka ng sunglasses at baseball cap. Si Nati ay nagtapos sa Universidad ng Pilipinas sa kursong chemistry. Ang pamantasan ng matatalino at mga hasa sa pagtulong sa kapwa. Hindi pa nagsisimulang magtrabaho si Nati dahil siya nag-aantay pa ng magandang pagkakaloon. Samantala ay patuloy ang pagtatangkilik sa kanya ng kanyang mga magulang na nakaririwasa naman sa buhay. Masasabing si Nati ay namamangka sa dalawang ilog. Sa isang panig ay may buhay siya na tahimik at nakaririwasa. At sa kabilang panig naman ay nakikisalamuha siya sa mga kapuspalad at may karamdaman na maligalig ang buhay. Sa isang panig ay masugid siyang kasapi at voluntaryo ng simbahan. At sa kabilang panig naman ay girlfriend siya ng isang aktivista na makakaliwa na kanya ring tinutulungan kaugnay sa pagpapalaganap ng mga layuning makabayan. Naniniwala si Nati kahit na ang pagiging rebelde ay hindi mababasa sa kanyang anyo, na walang katarungan sa mundo. Ang marami ay naghihikako sa buhay dahil sa kawalan ng pagkakataon at pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan. Ang malalakas at mayayaman ay patuloy sa kanilang pagpupunyagi, samantalang ang mga mahihirap ay nabubuhay sa pispis at patuloy sa pagkakabaon sa burak ng kahirapan at karamdaman. Gagawa si Nati ng ano pa mang hakbang na kahit na pang sarili lamang ay makatutulong tungo sa pagkakapantay ng timbangan ng katarungan. Tinatangkilik ni Nati sa Smoky Mountain si Nestor. 150 taong gulang at may sakit sa kidney. Dating taxi driver si Nestor. Ngunit nahinto ang pagkita ng pera na pambuhay sa pamilya dahil sa kanyang pagkakasakit. Ang mga mayayaman na may sakit sa kidney ay nakakapagpagamot at nakakabili pa ng kidney kung kailangan ng kapalit. Ngunit ang mga mahihirap na katulad ni Nestor ay lipos ng pananakit ang katawan at nag-aantay na lamang ng wakas sa kawalan ng kakayahan na makabili ng gamot. Bagkus ay makayanan ang gastusin sa isang transplant operation. Si Lisa at Ami naman ay mag-ina na nabubuhay sa pagkalkal sa basura. Ang asawa ni Lisa ay napagkamalang kasapi ng NPA. Dinampot siya isang araw at dinala sa isang kampo ng mga sundalo. At hindi na muling narinig pa o nakita pa. Kung di gagawin ni Ami at Lisa ang araw-araw na pagsisid sa basura, ay mamamatay sila ng dilat ang mga mata dahil sa matinding gutom at uhaw. Ang plastik at bote na napupulot sa basura ay nagiging kaunting barya na pantawid nila sa buhay sa araw-araw na ginawa ng Diyos.
At ang paborito ni Natty sa lahat ng kanyang tinatangkilik sa Smoky Mountain ay si Richard. Isang 7 taong gulang na bata. Anak na lalaki ni Jane. Napakagwapo at matalinong batang ito. Sa maghapon ay nag-iisa sa bahay si Richard sapagkat sa araw ay nagpupunta sa trabaho ang kanyang ina. Siya ang bantay sa nakababatang kapatid na di pa man halos nakalalakad. Nagluluto si Richard at nagpapakain ng kapatid. Siya rin ang nagpapakain sa 2 alagang baboy ng ina. Naglilinis ng kanilang kulungan at naglilibot sa bahay-bahay upang manghingi ng kaning baboy. Kay laking responsibilidad. Giyong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Gusto niyo po bang uminom ng tubig, Miss Gibara? Alok ni Richard kay Natty. Gawin ni Natty na umupo sa bangko sa pagkainan ni na Richard upang makipag-usap sa bata. Salamat, Richard. Okay naman ako. Okay lang ako. Malaki po ba ang bahay ninyo? Ang bahay po kasi namin ay yari sa karton at lumang yero. Pero siguro kapag mayaman na kami ay magkakaroon din kami ng bahay na bato. At malaki din. Wika pa ni Richard. Iniba ni Natty ang usapan. Kailan ka pa papasok sa eskwela? Tanong ng dalaga. Hindi ko po alam. Sa ngayon po kasi, ay mas mahalaga ang may mag-alaga kay Junior at sa mga baboy. Sana po ay matuto po akong magbasa. Para po kung ako'y naiinip, ay makakapagbasa po ako ng libro. Tugon ng bata. O sige, sisimulan na natin ngayon na para matuto kang magbasa. Tuturuan kita ng ABC. Pasakali naman ni Natty. Lingid sa kaalaman ni Richard. Siya ay isang Amerikano. Anak ng isang Amerikano na nanilbihan sa Subic Bay. Nakilala ng nanay niya ang sundalong taga-California at sa loob ng 8 buwan ay nagsama sila at naging bunga nga ng pagsasama nila si Richard. Pinangakuan ng sundalo si Jane na siya ay kukunin sa loob ng 3 buwan lamang at maninirahan na sila sa California. Kasama ang magiging baby nila. Subalit, ang mapait na katotohanan ay hanggang sa airport lamang umabot si Jane. Wala siyang natanggap na kahit sulat man lamang sa pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at katawan. Ang nakababatang kapatid ni Richard na napag-alaman ni Natty mula kay Jane rin ay buwat naman sa ibang tatay din. Matindi ang awa ni Natty sa pamilyang ito. Kinabubuan ng isang dalagang ina na 2 ulit nang nagkamali sa pag-ibig na sa harap ng kahirapan at pagnanasang buhay ng 2 anak ay pumapasok sa isang trabaho na mababa ang uri at ang 2 bata na walang malay sa nangyayaring dagok sa kanilang kapalaran. Si Richard na dapat sana ay nasa California at tinatamasa ang buhay na nauukol para sa isang Amerikano. Ngunit sa halip ay nasa tambakan ng basura at pinagdudusahan ang isang mapait na kapalaran na hindi siya ang may gawa.
ibinabahagi ni Nati ang kanyang panahon, isip at lakas upang ang mga tinatangkilik niya sa Smoky Mountain ay makakita ng bahagyaman lamang na liwanag sa kulimlim na ulap na bumabalot sa kanilang buhay. Bukod pa sa pagkalinga, ay may material na tulong na ibinabahagi si Nati sa kanila na walang iba kung hindi ang anumang halaga ng salapi na sumasayad sa kanyang palad. Nang gabing iyon, sa pag-iisa ni Nati sa kanyang silid, ay ginunita niya ang isang matagumpay na araw. Nagawa niya ang ninanasang mga gawain sa Smoky Mountain na makatutulong sa kapwa at ang pakikiisa niya sa pagdadalamhati ng mahihirap. Paggus pa ay ang makagawa ng paraan upang kahit papano ay maibsan ang kanilang pagdaralita sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabuyang salap. Sa harap ng salamin ay inaninaw ni Nati ang kanyang sariling ay tinitingnan ni Nati ang kanyang sarili. Tinitingnan ng sarili ng buong buo. Hindi maamin ni Mr. Pasha kung ano ang tunay na nangyari sa pagkawala ng kagilagilalas na kwintas na may malaking brilyante na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sapagkat ang tunay na nangyari ay kahiyahiya. Siya lamang ang nakakaalam ng tunay na naganap at ang kumuha ng alahas. Si Nati ang isa sa mga dumating sa opisina ni Mr. Pasha noong araw na yun. Na nagkunwaring anak mayaman na ibig makakita ng mamahaling kwintas. Ipinasok siya ni Mr. Pasha sa silid ng sekreto ng tindahan upang ituro ang nababagay sa customer na sa sariling saysay ay malapit ng ikasal. Kung kaya't itinuro ni Mr. Pasha ang kwintas na nakasabit sa leeg ng manikin at sinabing yun na ang pinakamahalagang alahas sa kanyang tindahan. At bukod dun, ay may mga pira-pirasong brilyante pa na di pa nagagawang alahas na nakapaloob sa isang maliit na kahon. Humingi ng pahintulot ang dalaga na kung maaari ay maisuot niya ang kwintas. Malugod namang nagpaunlak si Mr. Pasha. Sa katunayan, ay humiling pa ang dilag na kung maaari ay tulungan siya ni Mr. Pasha na maisuot ang kwintas. Lumapit ang matandang lalaki sa babae at halos nagyakap sila sapagkat kinailangang maibalot ni Mr. Pasha ang kanyang 2 bisig sa leeg ni Nati upang mailapat ang kwintas ng tama. Nakaramdam ng naiibang pakiramdam si Mr. Pasha habang bagyang nadikit sa katawan ng dilag. Tila siya isang bakal na hinigop ng isang bato-balani. Nasa mew niya ang bango ng halos kaakap niya at tila unti-unting nalalasing siya sa sarap. Ang kanya namang gawing harapan ay nakaramdam ng pagkakadikit sa harapang bahagi ng katawan ng babae. Nawari niya bukal ng 1,001 kaligayahan. Mr. Pasha, alang-alang po sa inyo. Maaari ko bang kuhain ng kwintas? Habang nakayakap ang may-ari ng tindahan kay Nati, ay unti-unting inalis ni Nati ang kwintas at saka ibinulsa.
tila sunod-sunuran si Mr. Pasha sa bawat sabihin ng dalaga. At ilang sandali pa, ay may ibinulong na kataga ang babae sa kanyang kanan na palad at saka iniihip kay Mr. Pasha. At ang kasunod nun ay tila nawala ng malay ang may-ari ng tindahan. Inalalayan niya ang matanda nang nawalan na ito ng ulirat at nang hindi ito mabuwal. At sa halip ay malumanay na mapahiga lamang ito sa sahig. Sa gayon ay wala man lamang kahit na kaunting alingas-ngas na tatawag sa pansin ang mga empleyado. Nakay natin na ang mamahaling kwintas at itinago sa isa sa mga bulsa ng kanyang blusa. At pagkatapos ay walang mali siyang nilisan ng dalaga ang tindahan at naglakad lamang ito palayo. Dumukot pa siya ng isang bungkos ng brilyante bago lumabas ng pinto ng sikretong silid. Si Mr. Pasha, maging si Nati, ay hindi nakikibo tungkol sa katotohanan sa pagkawala ng mga alahas. Subalit, patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Hiningi ang tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging ang tulong ng nasabing LGU. Ang labis lamang na pinagtataka ng mga pulis ay wala silang makuhang impormasyon mula kay Mr. Pasha. Ayon sa may-ari, ay parang nakatulog siya na hindi niya mawari, na parang siyang nananaginip na hindi niya maintindihan. Kung kaya't walang magawa ang mga pulis. Ngunit bukod sa paghingi sa mga ahensya ng gobyerno, ay humingi ng tulong ang pulisya sa surveillance camera na nakalagay sa loob ng jewelry. Makailang beses nang ulitin ay walang makita ang mga pulis. Pero nakita lamang nila na bumukas ang lihim na kwarto at ang tanging nakikita nila ay si Mr. Pasha. Subalit may isang parte ng surveillance camera na kung saan ay may nahagip sila na isang nilalang bukod kay Mr. Pasha, at isa itong babae. At ang imahe na yun ay pinatotohanan ng isang saksi na biglang lumitaw. Hindi na nagsayang ng oras ang mga pulis at agad tinukoy kung sino ang binibini na nakita sa surveillance camera. Inisa-isa ang mga empleyado, ngunit ni isa sa mga empleyado ay hindi kagaya ng nakita sa surveillance camera. Subalit hindi nagtagal ay natunto ng mga alagad ng batas ang pagkakakilanlan ng naturang babae. Agad tinungo ng mga pulis ang bahay nila Nati at labis itong ikinagulat ng kanyang mga magulang at kasambahay. Inimbitahan sa presinto si Nati upang magbigay ng pahayag. Pagdating sa presinto, naroroon din sina Mr. Pasha at ang iba pang mga empleyado upang sila mismo ang magturo at magdiin kung talagang si Nati nga ang salarin.
Kung ket pagdating sa presinto, ay pinagharap si Mr. Pasha at si Nati. Matalim ang mga tingin ni Mr. Pasha. Nakakunot ang noo. Nibahid ng kung anumang biro ay hindi mababanhaag sa kanyang muka. Sino ba siya? Sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Sambit ni Mr. Pasha nang nakaharap si Nati. Hindi ko siya kilala. Dagdag pa ni Mr. Pasha na labis ipinagtaka ng mga pulis. Kung kaya't tinawag din ng mga pulis ang mga empleyado at ang nag-iisang saksi sa naganap na krimen. At iniharap ang mga ito kay Nati. Hindi ko po siya kilala. Sir, hindi ko po siya kilala. Hindi ko pa po siya nakikita. Sambit ng testigo nang makita si Nati. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Uulitin ko. Siya ba ang nakita mo sa may jewelry shop? Tanong muli ng investigador sa testigo. Sir, hindi po. Hindi ko pa po siya nakikita. Hindi ko pa po nakikita ang babaeng yan. Tugon pa ng testigo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Parang iba sinasabi mo kanina. Parang hindi tugma sa sinasabi mo kanina. Halika nga. Tingnan nga natin ang nai-record sa surveillance camera. Sumama kami. Yakag ng mga pulis sa nag-iisang testigo. At muling binalikan ng mga pulis at nang nag-iimbestiga ang surveillance camera. At sa pagkakataong ito, ay wala na silang ibang makita pa sa camera kung hindi si Mr. Pasha lamang. Makailang beses pa nila itong pinanood. Lahat ng pulis na naroroon, maging ang kanilang hepe, ay pinapanood ang surveillance camera. At ilang oras nila itong pinaulit-ulit na pinanood. Subalit, ilang ulit man ang gawin, hindi na nila nakita pa ang babaeng nahagip ng surveillance camera. Napakamot na lamang sa kanyang uluhan ang investigador at saka napailing. Walang nagawa ang mga pulis ng gabing iyon kung hindi pakawalan si Nati, sapagkat maging si Mr. Pasha, maging ang testigo, 10 ng mga empleyado ng jewelry shop ay sinasabing hindi si Nati ang kanilang nakita. At maging sa camera ay bigla ding nawala si Nati sa hindi maipaliwanag na kaganapan. Walang naisampang kaso kay Nati at labis niya itong ipinagpasalamat. Makalipas ang halos kalahating taon, ay laking tuwa ng nanay ni Richard na si Jane, sapagkat may nag-sponsor ng pag-aaral ni Richard mula elementarya hanggang tumuntong ng kolehiyo. At hindi lamang kay Richard, maging ang kapatid niya at ang iba pang mga bata sa Smoky Mountain upang makapag-aral. Ilang araw lamang ang lumipas
ay nakatanggap ng tawag si Mang Nestor na mayroon ng sasagot sa kanyang pagpapagamot sa kanyang kidney. Laking tuwa ni Mang Nestor. Nais man niyang pasalamatan kung sino ang nagmagandang loob na gumawa niyo sa kanila, ay hindi niya magawa sapagkat hindi na nagpakilala ang taong gumawa ng kabutihan sa kanila. Ganon din sina Jane na pilit inalam kung sino ang may mabuting puso na tumulong sa kanilang pamilya. Ngunit hindi rin nila magawa sapagkat hindi nagpakilala ang taong may mabuting puso na tumulong sa kanila. Isang araw ay may isang matandang lalaki na parang sa isang pulubi ang kasuotan at nagtungo ito sa pamamahay nila natin at hinahanap siya. Agad tinawag ng mga kasambahay si Nati at nang makita ni Nati ang matandang naghahanap sa kanya, ay agad napaakap si Nati sa matanda. Nakangiti lamang ang matanda. Si Nati naman ay biglang bumuhos ang kanyang luha sa tuwa nang makita ang matanda. Ilang sandali pa ay nagsalita ang matanda. Napakabuti mo, iha. Ginintuan ang iyong puso. At hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali sa pagbigay sa iyo ng aking taglay. Ginamit mo sa kabutihan ang mutyang ibinigay ko sa iyo. Pakatatandaan mo lamang, iha. Lagi mo yang itatago at huwag ipapaalam sa iba. Basta't ipapangako mo lamang sa akin. Gagamitin mo lamang ito sa kabutihan at huwag sa sariling kapakanan upang makapanlamang ng iba. Noong mga sandaling yun, taglay ni Nati ang mutya ng dayap na ibinigay sa kanya ng matanda habang nagsasagawa ng tulong sa mga kapuspalan. Matapos makipagkita kay Nati, ay agad ding umalis ang matanda. Pinaunlakan pa ni Nati na makakain ng matanda, subalit tumanggi na ang matanda. At saka ito nagpaalam. Magpasa hanggang ngayon, ay hindi na nahuli ang kumuha ng mga alahas. At sa ngayon, ay patuloy pa rin sa pag-aaral sina Richard at maging ang iba pang mga bata sa tambakan ng basura. Si Mang Nestor naman, bagamat hindi na nakakabiyahe ng kagaya dati, ay naibsa naman ang matinding kahirapan sa dinaramdam ng sakit. Napakalaking bagay ang naitulong sa kanya sa pagpapagamot. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalaw. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwan, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin
mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Panther Security Agency dyan po sa may San Simon, Pampanga. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout po, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Barangay Banban, Pequino, Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. And happy birthday din po kay Boss Joel Acosta. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Shoutout din po dyan sa may poblasyon Ilaya, Rizal. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Boss Augusto Villan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.